mga kapatid, magandang hapon. Ito po si Nanay Marie, si Ate Marie, si Tita Marie, at si Aling Marie, ang inyong palaging kakampi. Alam niyo po, kahapon hindi po ako napasama doon sa anibersaryo ng ating People's Power. Pero ang masasabi ko lang po, si Aling Marie po ay fully support pa rin sa ating pagbabalik tanaw at pagpapatunay ng ating People's Power movement na nangyari noong 1986 ay isang makasaysayan at hindi mababago ng kahit anong kasinungalingan. Alam niyo po, 16 years old po ako noong mangyari ang People's Power. At kasama ko po ang kapatid ko na kasama sa People's Power na yan hanggang sa Malacanang. At yan nga po ay hindi ko makakalimutan sapagkat nung panahon na yon ay talagang ang lakas ng bayan ang ating pinairal laban sa diktaduryang Marcos. So mga kapatid, bata pa man ako noon ay naunawaan ko na ang gusto ng mamamayan sapagkat isa ako sa nakaranas ng kawawaan dahil sa martial law sapagkat wala pong makakilos ng maayos nung panahon na yon. At ang bawat lugar ng ating mga probinsya, mga bayan, mga baryo at tila baga isang sementeryo sa katahimikan, no? Sumobrang katahimikan, nawala ang kasiyahan ng mamamayan sapagkat nilukob ito ng takot at pangamba sa kanilang buhay. So ngayon po, sa pagkakataong ito na dumaan ang lahat ng mga presidente, masasabi ko na nung umupo ang mga Cory Aquino at basta ang mga Aquino nung umupo sila ay tila baga nawalan ng tinik sa dibdib ang mga mamamayang Pilipino. Nawala ang takot, nawala ang pangamba at higit sa lahat, nagkaroon tayo ng kalayaan. At sa pamamagitan po ng magandang pamamalakad ng mga Aquino noong panahon nila, bagamat sila ay mga wala ring experience sa gobyerno, ang pinairal nila ay pagiging makadiyos at makatao. Okay, salamat ng marami sa mga Aquino na pumukaw sa damdamin ng tao na muling ibalik ang tapang at ang kalayaan at higit sa lahat ang ating karapatan. So ngayon po dumating na po ulit tayo sa pag-ikot ng mundo, sa paggulong ng gulong ng buhay. Napaupo ang mga Duterte, si Rodrigo Duterte bilang presidente, no? At ngayon ay ang kanyang anak ay naging vice-presidente. Wag maingay! Warren! Iyong asawayin yan! Pasensya na po, nandito ako sa labas kasi magwawalis ako ng mga laglag na kamyas, po. Sa akin pong pananaw ngayon, tila baga itong unit team ay isang bangungot sa buhay ng Pilipinas. Sila ay magkasama na ipinaglaban ang kanilang mga sarili bilang unit team. Subalit, dumating sa punto, na sila ngayon ay naging mag-best enemy. Noong panahon ni Rodrigo Duterte 2016, hindi natin makakalimutan ang mga kasinungalingan ni Rodrigo Duterte, na pinaniwalaan ng marami. Gaya ng pagbabago kuno ng Pilipinas, nagbago talaga ang Pilipinas. Dumami ang sinungaling. Dumami ang magnanakaw. Dumami ang problema ng bayan. Dumami ang naghihirap. Ang ating mga benepisyo na inaasahan ay mga nagkawala, at lalong nalubog ang Pilipinas sa utang. Sa panahon naman ngayon ng anak ni Rodrigo Duterte,
Bagamat ang mga patayan sa ginawa ni Rodrigo Duterte noong siyang nakaupo ay sariwang-sariwa pa, ay ngayon naman ay dinugtungan ng kanyang anak sa pagiging sinungaling, lustador ng pondo ng bayan, at higit sa lahat, sumobra ang kahihiyan na idinulot sa bansa kumpara sa ibang bansa na pinapanood lang tayo sa mga kahihiyang idinudulot ni Sara Duterte. Dumating ang pagbubuklod-buklod muli ng mga mamamayan at ito na nga po ay ang impeachment. Impeachment na ngayon ang kalaban na yata ng bayan ay ang mismong mga nakaupo sa gobyerno, lalo na ang mga taga-senado. Hindi man natin masabing si Marcos ngayon ang kalaban, ay ang naging kalaban naman ngayon ay ang kanyang mga kasamahan sa gobyerno gaya ng mga senador. Ano ang ginagawa ng mga senador na ito? Na-impluensyahan ni Duterte. At ngayon, anong ginagawa nila sa kanilang presidente? Bukod sa pinagtangkaan ng buhay, binantaan ng buhay na ipapapatay ni Sara Duterte na bilang vice-presidente sa kanilang pagiging unit team, ay siya pa ngayon ang sinusunod ng mga senador na ito, gaya ni Chis Escudero, na pinili pa ni Marcos na ipalit kay sino ito? Subiri, no? Marami ang natuwa nung palitan si Subiri. Subalit ang ipinalit pala ni Marcos kay Subiri ay matindi pa at masahol pa kay Subiri. Sapagkat ano ang nangyari? Ang impeachment ni Sara Duterte ay pilit iniipit ni Chis Escudero. Ipinasa kay Chis Escudero ito bago sila mag-recess ng taga-kongreso. Subalit, hindi ito pinakialaman ni Chis Escudero kung bagkos ay nagbadali silang mag-recess kuno or magbakasyon para hindi mabulatlat ang kaso ni Sara Duterte para sa kanyang impeachment. Dumating ang panahon, ang araw na sinisipa ni Escudero mga taga-kongreso na delayed na raw nung ipasa ang batas ng impeachment. Ano ang nangyari? Naipasa naman, na-review naman, napirmahan naman, marami ang bumoto ng yes para ma-impeach si Sara Duterte. Na-impeach si Sara Duterte sa Kongreso. Iniakyat sa Senado. Ano ang ginawa ni Chis Escudero? Binitin-bitin. Pinaabot hanggang June. Dumating sa punto na kinukulit na siya ng ilang mga nagpasa ng impeachment. Ang June ay naging July. At ngayon naman ay gagawin niya ng October. Ano ang klaseng senador si Chis Escudero? Ang ginagawa pa nila, pilit nila winiwindang si Marcos. Ginagawa talaga nilang bobo si Marcos. Ginagawa talaga nilang weak leader si Marcos. Kaya inuunggoy-unggoy na lang nila ito. Nakakaawa ang presidente. Ang hinihingi nila ay kung magbibigay daw ng special session si Marcos kay Escudero. Hindi ba ang kahuli-hulihang pipirma sa impeachment ni Sara Duterte ay ang presidente? Hindi ba't pinagbintangan na nila ang presidente na siya ang nasa likod ng impeachment ni Sara Duterte? Ngayon naman ay hinihingian nila ng special session ang presidente. Ginagawa talaga nilang tanga si BBM. Kung ako naman sa'yo, BBM, yung klase ni Escudero, na ginagawa ka ng mahina, ginagawang wala kang utak, no? Ay dapat dyan aksyonan mo yan, no? Kasi kung ganyan ang ipapakita ng mga senador sa'yo na pinagmumukha kang bobo, hindi yan magandang tanawin sa mata ng mamamayang Pilipino at ng taga-ibang bansa. Ipinagsigawan ni Duterte na weak leader ka. Ngayon naman, sa impeachment, ikaw pa rin ang gusto nilang maipit. Ikaw pa rin ang gusto nilang sisihin. Ikaw pa rin ang gusto nila palabasin na ikaw may kagustuhan na ma-impeach si Sara Duterte. Kung akong tatanungin, kung akong presidente, hindi ko na kailangang
daanin pa sa impeachment yan si Sara Duterte. Ako mismo ang magsasabi na dapat nang tanggalin si Sara Duterte. Kung ganyan din lang ang mga kasama mo sa Senado, na ikaw ay pagmumukhain pang sinungaling, pagmumukhain kang traidor, pagmumukhain kang ikaw ay may kagagawan at may gusto sa impeachment, buang din naman niyang mga yan. Alam mo kung bakit, Mr. President? Isipin mo, kapag ikaw ay naudyukan nila na magbigay ng special session para busisiin ang kaso ni Sara Duterte, lalabas talagang ikaw ay may kagustuhan na si Sara Duterte ay ma-impeach. Kaya very good. Nagkaroon ka ng mga alalay dyan na may mga utak. No? Tama si Attorney Claire. Totoo yung sinasabi niya. Na ikaw na nga ang pinagbibintangan sa likod ng impeachment ay ikaw pa ang hihingan ngayon ng special session. Kapag nagbigay ka, ibig sabihin, ikaw talaga may kagustuhan na ma-impeach si Sara Duterte. Kaya kung ako sa iyo, Mr. President, sabi nga ni Kuya Percy Lapid, maging listo ka. Napalibutan ka na ng sindikato. Napalibutan ka na ng terorista. Napalibutan ka na ng mga komunista. Maging listo ka. Dahil hindi lang ikaw ang masisira. Ang bansa at ang mga mamamayan ang magdadala ng hirap. Ang mamamayan ang talo. Ang mamamayan ang kawawa. Kapag ikaw ay hindi kumilos ng maaga, agapan mo ang lahat ng pagwawalang hiya nila sa'yo. Yun lang, Mr. President. Salamat.